Ngayong linggo, ang internet ay nagkalat at binalot ng napakaraming mga content tungkol sa isang conspiracy theory na hindi ko inakala na makikita ko sa buhay ko. This conspiracy theory involves Beyonce, ang reyna, diba? Isang celebrity na wala kahit sino sa atin makakaisip na mangyayari itong araw na to at maiisip na kaya niyang gawin yung mga bagay na sinasabi ng mga tao na ginawa niya dito sa conspiracy theory na to. Tingnan niyo tong mga video at mga posts na to. Lahat ng tao sa internet, ginagawa nilang meme si Beyonce at nagpapasalamat sila kay Beyonce. Bakit? Yan yung aalamin natin ngayong araw. Kasi while this is a meme, may mga bagay na nagmula sa katotohanan which is kay PDD. Mamaya kakalkalin natin yan. Pero meron tayong tatlong bagay na gusto kong i-discuss ngayong araw. Na, paano sumabog yung conspiracy theory kay Beyonce mula sa pagkakaugnay niya kay PDD? Pangalawa, ano ba yung conspiracy theory na yan? Na nagsasabi na may mga pinapatay daw ang power couple na si Jay-Z at Beyonce. At ano yung kinalaman nung kantang She Knows? Pangatlo, bakit iniisip ng mga tao na kailangang magpasalamat ng mga celebrity kay Beyonce kapag nananalo sila ng mga award? Totoo ba yung papatayin daw sila pag hindi sila nag-thank you? Ang tanong ko ngayon is Beyonce really a person capable of killing to advance her own career? Or kung may humahad lang sa kanya? Alam nyo binasa ko lahat to and to be honest, medyo nakakabaliw. In lack of a better term, nakakabaliw itong conspiracy theories na to. Ang kwento natin ngayong araw ay ang Beyonce, a conspiracy theory. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at hit na notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang po yung question of the day natin sa dulo ng video na to. At promote ko lang din po yung aking TikTok, Instagram. Magla-live din po ako sa aking Facebook page sa mga gustong manood ng horror. Ilalagay ko po yung link ng aking FB. Live ako every after upload. Pagkatapos ko mag-upload sa YouTube, diretso na po ako sa Facebook. Anyway, bago natin umpisahan tong kwento na to, gusto kong i-end na yung topic natin ngayon ay isang conspiracy theory. Conspiracy theory, ibig sabihin hindi totoo. Please do not take this as absolute fact. I want you to take it in as a fictional true crime, if that makes any sense. I can say na wala naman kasi talagang napapatunayan pa. Diba? However, ito lang din yung yung sila P. Diddy, sila Britney Spears, lahat naman nag-umpisa ng conspiracy theory, so who knows. Pero, gusto ko lang pong sabihin, na wag natin i-take ito as fact. Marami sa mga ito, na mga kumakalat sa TikTok ay fake news. I-discuss natin to in context, doon sa thank you meme ni Beyonce. I guess isa sa mga pinakamabibigat na rason kung bakit ko rin gusto tong i-discuss is dahil ang kwento na to is komentaryo sa mga real life na horror kagaya ng fake news, possible AI content, at toxic fan bases. Lahat yan mako-cover natin ngayong araw. Even if you are a Beyonce fan, a Beyonce hater, I just want you to take the story and sana may matutunan ka sa akin ngayong gabi. Dito mag-uumpisa ang lahat. Alam natin yung nangyari kay PDD. If hindi pa, nasa baba yung link ng part 1. Pero alam nating lahat, nasa mga pictures pa lang na magkaibigan na mag-asawang Beyonce at Jay-Z, pati si PDD. Over the years, dami nilang pictures, solid talaga sila. Especially dahil isang industriya sila, yung music industry. Ito ngayon yung problema. Dahil sa mga issue na kinakaharap ni P. Diddy at napatunayan na ginagawa niya talaga yung ilan sa mga yon, nagagalit yung mga fans. Pinipilit nila si Beyonce na i-denounce si P. Diddy. Marami din naman ng mga haters na nagsasabi na may kinalaman itong si Beyonce. So far wala po akong nakikita na dinedenounce ni Beyonce si PDD. May isa na i-discuss natin mamaya pero medyo malalim siya. Hintayin natin sa mga susunod na araw yung mga sasabihin pa ni Beyonce. Anyway, let's go back to PDD. Di ba meron siya ng mga freak-off parties?
Paiigsiin na natin, no? Itong mga freak of parties, nagsasama-sama yung mga celebrities para mag-ano at kung ano-ano na tumatagal ng ilang mga araw. May mga krimen din na nangyayari dyan sa mga parties na yan. Ngayon, itong mga parties, yung mga netizen, nag-uumpisa silang gumawa ng mga listahan at nagre-research sila kung sino yung mga pangalan ng mga celebrities na posibleng involved dito sa freak of parties na to. At isa sa mga pangalan na yan ay si Beyonce. Ang daming kumakalat ng mga pictures niya na kasama si P. Diddy. Diyan palang mag-uumpisa yung kwento. Ito yung dahilan kung bakit magiging laman siya ng usapan sa internet ngayon. Eto na. Merong isang Instagram account na nagngangalang F2C Media. Nakita ko to. Nag-release sila ng isang audio recording ni Beyonce. Daw. Bago ko i-play, gusto kong linawin na marami nagsasabi na AI daw ito or baka fake content. Bahala na po kayong humusga because at this point, no one could verify the authenticity of this clip. We are putting this here for context. Isa kasi ito sa mga dahilan kung bakit si Beyonce ay pinag-uusapan ngayon sa internet. Ito yung clip. My involvement in those parties was primarily for entertainment purposes. I had no idea about any of that terrible stuff going on. It's crucial to separate my presence at a party from any illegal activities that might have been occurring. You know I stand against exploitation and violence, so let's make that clear, okay? Ang sabi daw dito ni Beyonce, narinig nyo, na aware siya dyan sa mga PDD freak of parties na yan. Pero, wala siyang alam sa mga kababalaghan ba na nagyayari, na mga pinaggagawa ni PDD. So, napapatanong yung mga tao, imposibleng wala kang alam. Diyan na, nag-umpisa na silipin ng mga tao si Beyonce. Okay, so nag-react yung mga fans and mostly may dalawang bagay silang inire-react, which is yung una, hindi nila pinaniniwalaan si Beyonce. At pangalawa, yung sistema daw ng music industry, parang walang napapanagot sa mga kasalanan nitong mga rappers, mga celebrities pag may ginagawa silang kalokohan. Matagal na itago. Kagaya na lang ni PDD. Especially given na malakas yung power, yung pera, mahirap talagang kalabanin kasi talaga. Anyway, ulitin ko po ha, na itong leak ng audio na to, walang nakakapag-verify if totoo siya. And for all we know, this could be AI. Kasi very monotonous din yung, kung ako very monotonous din yung kasi. Merong isang article na nagsasabi na nagda-doubt ang mga fans ni Beyonce kung totoo ba o hindi ay ang leaked audio na yan. With this, no, dahil sa pagkalat ng audio na yan, ng leak na yan, opisyal nang involved yung pangalan ni Beyonce sa topic ng internet. Topic ng internet ha, which brings us sa pangalawang katanungan na susubukan nating sagutin ngayong araw. Ano yung conspiracy theory na nagsasabi na pumapatay sina Jay-Z at Beyonce? Ano nangyayari doon? Ito na yung Beyonce conspiracy theory. Sa TikTok, nakikita ko na convinced yung mga tao, miski yung mga ilang content creators, na ang mag-asawa ay may kinalaman sa pagkamatay nitong mga babanggitin kong mga legends. Sina Aaliyah, Michael Jackson, at Left Eye. Honestly, nung una marinig ko, naisip ko na napakalabo talagang mangyari. Sobrang far off. Conspiracy theory nga kasi siya, 'di ba? I-discuss natin to for the sake of content. Ano ba yung mga pinag-uusapan nila dyan sa conspiracy theories na yan? Kasi, yung conspiracy theory na to, may kinalaman sa kasagutan sa pangatlo nating tanong mamaya, which is yung Thank You Beyonce. Here goes. Merong isang video kung saan nagpe-play yung kanta na She Knows. Yung She Knows, bawal, di ko alam kung kaya nating i-play pero subukan natin. And I know she knows. And I know she knows. Sa video na yan, nakalagay yung mag-asawa. Pati yung tatlong celebrities na binanggit ko doon sa baba. Ganito kasi yan. Yung kumanta niyan is si J. Cole. Si J. Cole, doon sa kanta, nabanggit niya yung pangalan ni Aaliyah, ni Michael Jackson, pati itong si Left Eye. Tapos yung She Knows daw, katunog ng Knowles, which is yung apelido ni Beyonce, Beyonce Knowles, di ba? Anyway, ito pang isang video na nagpapakita nito bilang isang conspiracy theory. Ang sabi,
lahat daw sila 4th day of the month pinanganak. Tapos, yung mga pinatay na celebrities, 25th lahat yung birthday. Very, very, very conspiracy theory talaga. Kung ako po yung tatanungin, hingi po ako ng pasensya. Pero I think it is so stupid. At resulta ito ng imahinasyon ng mga tao na napapasobrahan ang pagbababad sa TikTok. Marami akong kakilala na halos pasensya na sa term. Parang kinakabaliw na nila, di ba? Yung naano na sila, na umilalim na sila doon sa spiral, sa rabbit hole na tinatawag. Kaya kung ano-ano na yung mga nakikita nila. And especially, no, if hater ka kasi, no, kung ayaw mo kay Beyonce, aminin na natin. Marami siyang fans, pero pag marami kang fans, marami kang haters. So, iti-take din ito as fact. Papakalat. Okay, masama to, ganyan. Anyway, eto na. Puntahan natin yung mga namatay. Si Aaliyah, si Left Eye, si Michael Jackson. Basically, pinapapatay daw sila ni Beyonce kasi ayaw niya masapawan ng kasikatan. I think, no, ang common sa kanilang tatlo is, pakicorrect ako pero meron silang award na kasama si Beyonce sa nomination, pero sila yung nakatanggap. Hindi nila ina-acknowledge si Beyonce. Naging hadlang sila sa pagsikat ni Beyonce, kaya pinapatay sila. Okay. Paano ba sila namatay? Tinignan ko rin isa-isa. Si Aaliyah namatay dahil sa isang plane crash. Si Michael Jackson, at first sabi diba nag-overdose, pero officially, no, namatay siya ng homicide dahil sa kombinasyon ng pagbibigay sa kanya ng sedatives at propofol, which is a form of anesthesia kung hindi ako nagkakamali. Si Left Eye naman namatay dahil sa speeding. Sobrang pagpapatakbo ng sasakyan, ng bilis ng sasakyan, at nawalan ng control sa nirerentahan niya na SUV. So, sobrang far off talaga. Ang layo talaga na naimbestigahan na po itong mga bagay na to. So, hindi talaga, imposible po talaga. Baka kainin din ako ng sinabi ko. So, hindi natin alam. Pero, kung ako yung tatanungin, malayo po talaga. Parang ang labo talagang mangyari. Kasi Beyonce yung may kinalaman dito. Pero, siguro kayo yung tatanungin ko. Kasi may nakikita ko na naniniwala talaga sila na nangyayari itong mga bagay na to. So, comment nyo sa ilalim. Itong mga bagay na to, no, itong conspiracy theory na to, ang sagot sa pangatlo nating katanungan. Yung tanong na yon, bakit iniisip ng mga tao na kailangang mag-thank you ng mga artists kay Beyonce kapag nakakatanggap sila ng award? Ito yung thank you Beyonce conspiracy theory. Tingnan nyo itong mga video na to. Ito kagaya na lang ng kay Adele nung tumatanggap siya ng award, kay Lizzo, at iba pa na basically sa mga videos na yan, pinapakita na nagpapasalamat sila kay Beyonce kapag tumatanggap sila ng awards. Sabi nila ito yung conspiracy theory na ginagawa daw to para hindi sila targetin ni Beyonce. Kumbaga, you have to pay respect. Otherwise, sila yung isusunod na patayin. Yun yung conspiracy theory. At kung ikaw si Beyonce, nakikita mo, bakit ganito iniisip yung mga tao? Yun lang yung naiisip ko talaga. Anyway, it's either that, no? Or may mga nagsasabi rin, ayon sa ibang version ng conspiracy theory, na kaya sila pinapasalamatan kasi tinulungan sila ni Beyonce makuha yung award in exchange of something else dahil sa kanyang kapangyarihan or dahil sa kanyang influence. The fact na sila yung nakakuha ng award, it's because of Beyonce. May ginawa ba siyang kakaiba? Parang ganon. Parang ganon yung sinasabi nila. Ngayon, eto na. Dadagdag na naman yung ating conspiracy theory. Kasi merong isang malaking pangalan na nag-pop up dito sa conspiracy theory na to. At yan ay walang iba kung hindi si Taylor Swift. Nagre-resurface ngayon yung incident between her and Kanye West. Play natin ang bahagya. I'm really happy for you, but Beyonce had one of the best videos of all time. At alam nyo, no, I think kung di ako nakakakamali, nasa college ako nung time na to At sobrang sikat nito at the time. Sa insidente, makikita natin no, na si Kanye West, bigla siyang nag-butt in at nangialam siya
nung tumatanggap na si Taylor Swift ng award. And at the time, napakaraming naiinis po kay Kanye West. Actually, hanggang ngayon naman, marami, especially sa mga Swifties, no? Actually, sandali, bago ko lang ituloy, gusto kong magtanong sa mga Swifties, anong tingin nyo dito sa conspiracy theory na to? Gusto kong malaman yung actual na thoughts nyo dito. Anyway, eto raw pala yung plot twist. Kwento ko lang din na sabi niya dapat si Beyoncé manalo. Siya yung may pinakamagandang music video of all time. At ang galing-galing niya at kung ano-ano pang papuri para kay Beyoncé. Eto na yung conspiracy theory. Si Kanye West daw pala ay sinusubukang protektahan ang 19-year-old na si Taylor Swift doon sa 2009 VMAs. Alam niya kasi, no, na baka patayin si Taylor Swift. Yan yung conspiracy theory nila. Para daw hindi mabuisit si Beyoncé kay Taylor Swift, talagang binigay ni Kanye West yung sarili niya. Okay, para i-save si Taylor Swift. Ulitin ko lang. I think this is ridiculous kasi alam naman natin na may away si Kanye West at saka si Taylor Swift at the time. Pero for context, no, nilalagay natin to dito kasi ito yung magbibigay buhay sa panibagong meme na thank you, Beyoncé. I-play natin yung ilan sa mga memes na yan. Thanks to Beyonce, my dog doesn't have cancer anymore. I'm really grateful for my new car and thank you, Beyonce. Just want to thank Beyonce for my career. I'm so proud and grateful to be manager of this company. Cut my hair. I want to thank Beyonce for inspiring me. I would like to thank Beyonce for a successful canal surgery. I am thankful for the Emco beauty sale at Woolies. Now I smell good. Thanks, Beyonce. I want to thank Beyonce for my natural long hair. Alam nyo ha, sa TikTok, actually hindi lang sa TikTok nasa Facebook ka man, nasa YouTube ka, ito yung laman ng algorithm ko. Puro ito yung lumalabas sa akin. Sa mga memes na yan, lahat sila, no, may mga normal na bagay silang ginagawa. Kagaya na lang ng, kunyari, may mga gumagawa ng assignment, tapos may gumagawa ng mga thesis, ganyan. Tapos, kailangan nilang ilagay yung thank you, Beyoncé, kasi baka sila daw yung next na patayin. Eto pa ha, tinitignan ko kung sa atin, ano yung mga nagawang memes dito, at ang isa lang na nakita kong artist na nadamay dito sa meme na to, ay ang Fourth Impact. Wala silang takas when people were thinking kung sinong Pinoy artist yung ililink nila dito sa meme na to. Fourth Impact yung napili ng roleta. Sabi dito, Fourth Impact, hinamon ng saksakan si Beyoncé sa isang event sa USA. Grabe. Of course ha, hindi po ito totoo. Meme lang po ito. Although feeling ko na makakasakit ito sa Fourth Impact. Feeling ko nasasaktan na sila sa lahat ng mga memes na ginagawa din sa kanila. Pero sila kasi yung direktang nagamit dito sa meme na to. In fact, hindi ko alam kung totoo po ito o hindi meron silang isang post daw na sinabi nila, hoy, bakit may pa-mention pa kapwa mo Pilipino talaga hihila sa iyo pababa? Okay, babalik tayo sa realidad. Yung realidad na bakit nga kaya nagpapasalamat sila kay Beyoncé? Nagbabasa-basa ako. Meron akong isang teoryang nakita which actually makes perfect sense. And hopefully, no, mababanggit ko rin kasi dito yung fans ni Beyoncé. Sana hindi kayo magalit sa akin. But the reality kasi is sa lahat ng mga fandom, lagi talaga may katoksikan. Hindi lang yung fans ni Beyoncé. Lahat po. Nandyan yung nangaaway ng mga tao. Nandyan yung nagte-threat. Nandyan yung grabe mambash, may epekto po yan. Diba? May epekto po yan sa mga tao, kahit artista sila, kahit celebrity sila, may epekto yan sa kanila. Eto na. Sa isang post, sabi, na ang logical explanation daw is itong mga celebrity na to, alam nila na mahe-hate sila pag natalo si Beyoncé. Aminin na natin pag natatalo yung mga idols o yung mga nirurut mo, marami talaga na nagsisend ng hate. And alam natin, no, na minsan nag-overboard yung mga tao. So, itong mga artists na to, para i-save yung sarili nila from this hatred, pinapasalamatan nila si Beyoncé. Kasi Beyoncé to, Reyna to, kataas-taasan talaga to. Napakagaling niya talaga. Miski ako magsasabi sa inyo na napakagaling niya talaga. Napakagaling niya talaga mag-perform. Top tier talaga siya. So, marami yung hindi matanggap na kaya silang talunin, especially ng mga baguhan,
especially ng mga hindi pa ganun katagal kagaya ni Beyonce. So, nagsasend sila ng hate. Anyway, para maiwasan ng lahat ng ito, ng mga artists na to, sinasabi na kailangan nilang i-acknowledge si Beyonce sa speech nila. Okay. Beyonce is the queen. Totoong napakagaling niya and she deserves all the awards. Magaling talaga siya. Itong pasasalamat na to could also be that they are actually friends with her. Pinasalamatan, tapos bigla nagkaroon ng meaning, di ba? Baka naman kaibigan lang talaga siya, kaya siya pinasalamatan. Or Beyonce being the pillar in the music industry that she is has truly inspired them in their craft. I think si Lizzo, hindi ko sure pero I think may nakita akong interview somewhere na isa sa mga pinakamalaking musical influences niya talaga si Beyonce. Yun yung ini-exude niyang energy. Kaya siguro pinasalamatan niya. I think yun yung pinaka-logical na explanation para sa akin. So ayun, no? Ayokong sabihin na sobrang stupido nung conspiracy theory. Pero kasi sobrang naging wild yung internet dahil sa conspiracy theories na to. At nadadagdagan pa ng nadadagdagan. Needless to say hindi ko po sinasabi na hindi totoo yung pagkakalink kay PDD. Yung part na yon, I think yun yung grounded pa sa realidad. There is a chance na may kinalaman si Beyonce kay PDD talaga. Pero itong thank you Beyonce, I think it's a little far off. Of course, I could be wrong. Gaya nga lang sabi ko sa inyo, maraming conspiracy theories yung nagiging totoo pala kinalaunan. I could be wrong. Tao lang din po ako. Ang Pluto nga, akala natin planeta, hindi pala planeta. Ako pa kaya, pwede ako magkamali. So, siguro, kayo na lang yung tatanungin ko. Naniniwala ba kayo, no, na may kinalaman talaga si Beyonce sa pagkamatay nila Michael Jackson, nila Aaliyah, at the Left Eye? Or do you think na sobrang bored lang talaga ng mga tao sa internet kaya nabuo nila ang conspiracy theory na ito? Gusto ko i-comment mo yan sa ilalim, ha? Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung Instagram. Follow nyo po ako doon. Ilalagay ko po sa baba. At yung Facebook page ko po na Claro the Third. After ko mag-upload po, I'll try to stream every day, especially ngayong Halloween po. Halos araw-araw ako nag-horror. Lalaruin ko yung mga games kagaya ng Silent Hill 2. Kaya sana, suportahan ninyo ako doon. Punta kayo doon. Anyway, yun lamang po ang ating video para sa araw na to. Ito si Claro the Third. Maraming salamat, Beyonce. Type, thank you, Beyonce, sa baba.